Ayan, good morning mga kabaka, kape at balita ng kaligtasan. Ayan, ang ating daily scripture reflection ngayong araw na ito. At ang ganda ng pagbasa natin ngayon. Sabi ng Diyos, ang puno daw ay ang mabuting puno ay nagbubunga ng mabuti at ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Wala daw puno na mabuti na nagbubunga ng masama at yung masama ay kailanman hindi makapagbunga ng mabuti. Sabi niya, dyan daw nakikita ang reflection natin bilang tao. Ang sabi ng Panginoon, ikinumpara tayo sa puno. Dyan daw nakikita sa puno ang bunga. Ang bunga ng kabutihan. Siguro, sinasabi ni Lord ngayon, yung pagiging modelo. Yung pagiging modelo natin hindi lang sa pamilya natin, kundi sa ating kapaligiran, at kung paano tayo nasusundan ng mga tao na kapaligid sa atin. At syempre, hindi naman yan nalilihim sa ating Panginoon. So, yun ang sinasabi niya ngayon. Sabi niya, at ang sabi niya nga, yun daw lumalapit sa kanya ay hindi lang nakikinig, kundi nagsasagawa pa ng kanyang mga utos, ang mga bili. Syempre, yun nasa Biblia. Kahapon, nakita natin yung sinabi ng Panginoon, di ba? Yung madalas natin mapansin kasi yung puwing ng iba, hindi yung puwing natin, nakasilaki ng troso. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Lagi niya sinasabi itong buong linggong ito. Nagmula tayo nung linggo, kung paano natin aakitin muli o mapapabalik ang isang kapatid na nagkamali o nagkasala. Sabi niya, kausapin ng one-on-one o magsama ng iba para kausapin at ma-win back, mapabalik muli ang ating kapatid na yan. So ngayon, sabi niya, pananampalataya pa rin, parte ng sinasabi niya ngayon. Dahil sabi niya, ang naniniwala sa kanya ay hindi lang ngayon hindi lang nakikinig kundi sasagawa, dahil ang isang taong ganito ay para daw nagtayo ng kanyang bahay sa isang pundasyon ng bato. Dumating ang unos at kung ano-anong mga pagsubok, pero hindi ito natumba. Hindi kamukha ng isang nagtayo sa lupa o sa buhangin, na dumating ang unos at saglit ay natumba ito at nabaliwala. So, ano ba ang hamon sa atin ng ating Panginoon ngayon? Siguro yung pamamahala pa rin, Yung ating pamamahala, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa opisina, sa trabaho, at kung saan-saan pa, Yung mga nasa gobyerno, Iba't ibang sangay ng gobyerno, yung pamamahala, dito mo makikita kasi, Pag bulok ng sistema, ibig sabihin bulok yung nagpapalakad, nagiging bulok din lahat. Tingnan mo, tabi-tabi po ang PhilHealth, Tingnan mo ang PhilHealth, grabe ang kontrobersya dahil yung kabulukan niya, sinasabing halos 2 dekada na yan, na ganyan. At hindi naman ito malilihim dahil nga bulok yung sistema, bulok yung namahala, marahil, dahil yun na sinasabi ng karamihan, kaya nabulok, dumarating na sa puntong kinu-question, dinidemanda, ngayon iniimbestigahan. So, ganun din tayo. Hindi natin pwedeng ilihim, yung ating pagkatao, kung sino tayo ng habang panahon. Kaya kung tayo ay nasa Panginoon, siguro mas madaling magpakita o ipakita dahil sabi ng Panginoon, yun daw taong mabuti, ang laman ng puso niya ay punong-puno ng kabutihan. At yung taong masama ay punong-puno din naman ng kasamaan. So siguro hinihimok din tayo ng ating Panginoon ngayong araw na ito na kung meron tayong nakikita na yung sistema natin ay hindi maganda at hindi dapat tularan o hindi dapat pamarisan, siguro ngayon pa lang ay sinasabi niya, baguhin na natin. Wala naman kasing huli sa pagbabago sa Panginoon. Laging yung pagtitika nandiyan, yung pananampalataya, laging panawagan niya. 2,000 taon na yung panawagan na yun, repentance and faith sa Kanya para mabago natin ang buhay natin. Kaya lagi nating nababanggit at nasasabi na kung tayo lang, hindi natin kaya yun. So, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Kailangan makapag-isa tayo sa Kanya. At paano natin gagawin yun? Ito nga, yung daily habit natin, katulad ng reflection natin araw-araw, pagbabasa ng Biblia, paggawa ng mabuti. Kasi paggawa naman ng mabuti, kapatid, nagiging habit din to Nagiging ugali din. Pag inugali mo yung ugaling masama, talagang tutubo din sa iyo at mahirapan kang baguhin. Pero kung sa simula pa lang, at kung nakita mong dapat nang baguhin para sa kabutihan at binago mo, tumutubo din to, Nagkakaroon ka rin ng bungang mabuti, So yung puno na masama ay nagiging mabuti rin kalaunan, depende yun, Kung paano siya nakinig at nagsagawa sa salita ng Diyos. Siguro yun na naman ang patama sa atin ngayon. Itong linggong to, yung sinasabi ng Panginoon, huwag kang huhusga para hindi ka mahusgahan.
Diba? Huwag ka magkukundina para hindi ka makundina, no? Magpatawad ka para ikaw ay patawarin. Itong buong linggo, tumakbo yan, pagpapatawad. Hanggang bukas yan, no? Hanggang bukas ng umaga, yung ilang ulit mo patatawarin ng iyong kapatid, no? 7 beses ba? O 70 beses, no? So, siguro yung sinasabi ng Panginoon, hinihimok na naman niya tayo, no? Hinahamon na naman niya tayo sa ating pagbabago, no? Sa ating pakikitungo, unang-una siyempre sa Kanya, no? Kung paano natin siya binibigyan ng dangal, karangalan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, no? At yan ang pagtawag sa atin ngayong araw na ito, no? So yung gawang masama, alam naman natin yan, kapatid, di ba? Sigurado ako. Alam mo kung mali ang ginagawa mo at mukhang kinamumuhian ka ng tao dahil sa maling ginagawa mo, ay laging pwedeng baguhin, no? Laging pwedeng baguhin, no? At yung panahon na yan ay hindi kailangang patagalin pa, no? Kailangan lang natin magbalik loob sa Panginoon at isuko sa Kanya yung ating mga kahinaan. Kasi kahinaan yan, no? Yung paggagawa ng mali, yung pagkagabyado, yung pagkukundina, yung pagiging judgmental, di ba? Pag-iisip ng masama, nagiging ugali ito, no? Kung minsan ang dahilan natin dyan dahil sa paligid natin. Yung paligid natin, ganun din, ano? Nahuhusgahan tayo, nakukundina tayo kung minsan, kaya nagiging ganun na ugali. Gumaganti lang naman ako kasi ganun sila, no? Pero hindi yan ang sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya pa nga, di ba? Kahapon ba yun o isang araw, di ba? Sabi niya, pagka ikaw ay sinampal sa kabila, ibigay mo pa nga yung kabila, no? Pag kinuha ang yung damit, ibigay mo lahat. Ang sinasabi ng Panginoon yung kababaang loob. At hindi madaling gawin yun, mga kapatid. Tao din naman ako. Hindi madaling gawin, pero posibleng gawin ng isang taong gustong magbago at iayos ang buhay. Di ba? Kasi pagkakasinungalingan ng buhay mo, hindi naman ito tatagal, di ba? Hindi tatagal at makikita yan, makukundi na ka, mapaparusahan ka. Buti kung ang parusa mo dito lang sa ibabaw ng lupa. Paano pagdating mo dun sa kaharian ng langit at makita din o sabihin sa'yo, no? At palagay ko hindi ka makapagsisinungaling doon, no? Dahil bantay naman ng Diyos kung ano yung ginagawa natin, di ba? Imagine mo yung 1,000 araw natin, 1 oras lang sa Panginoon. So, napakadami niyang panahon, no? Para tignan tayo sa isa. Sabi nga niya, huwag ka na mag-alala, no? Kung hindi mo man lang mapatubo yung isang piraso ng buhok mo, no? Ba't sasayangin mo yun sa pag-alala? Sinasabi siguro ng Panginoon ngayon, kung ano man yung ating mga pag-aalala dahil sa at nakakagawa tayo ng hindi mabuti sa kapwa, sabi niya, isuko natin sa Kanya, no? Isuko natin sa Kanya. Dahil siya lang naman, di ba? Lagi nating nababanggit siya lang naman ang tunay na sagot sa lahat ng mga problema natin, lalong-lalo na yung mga problemang ginawa din natin, unang galing sa atin. Hingi natin yan ng tulong sa Panginoon at nakasisiguro tayo ng maraming beses niya na sinasabi na sa Kanya ka lumapit. Kayong mga nabibigatan, sabi niya, lumapit kayo sa akin, magaan ang aking pamato. No? Siya yung Diyos na buhay, siya yung Diyos na nagbabantay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinamahagi lahat sa atin ng libre. No? Yung Espiritu Santo, yung regalo nun, at saka yung bunga nun, ay nakukuha natin ng libre sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Kanyang mga utos, no? Sa Kanyang mga salita. No? Yun siguro naman sa atin. Baguhin na natin yan, amen. Hindi pa naman huli ang lahat. Laging may panahon sa Diyos. Huwag natin antayin yung pagtawag. Gawin na natin yan dahil hindi lang makakabuti sa atin kung hindi sa mga nakapaligid sa atin, especially sa pamilya, no? Tayo mga magulang, nanay, tatay, panganay na kuya, no? Tayo yung mga modelo, no? ng isang sambayan. At sabi nga nila, yung mabuting bahay, mabuting resulta ng kabahayan ay magandang sambayanan, ano? Nagiging maayos ang naahawa ang sambayanan pagka ang pamilya ay maayos na pamamagitan ng pamunuan, no? Kaya ang gobyerno natin, ako tinatawagan din kayo kung ano man ang pwesto mo sa gobyerno. Tinatawagan tayong lahat, lalo na yung may pamamahala at pagiging modelo. Ano mang sangayan, no? Politiko ka man, nagtatrabaho ka sa gobyerno, sa pribado, no? Basta may pinamamahalaan ka, dapat mahusay ng modelo ka at hindi ka bulok, sabi ng Panginoon. Dahil pag bulok ka, bulok din ang nasa ibaba mo. Pero pag ikaw ay mabuti, mabuti rin ang nasa ibaba mo. Ayan. So, maraming salamat, ha, sa inyong pakikinig ngayong umaga ito at yung reflection. Ha? Tawag sa atin, magbalik loob sa Panginoon. No? Tungo sa kanyang kaharian. Ayan. Good morning kay Umaring Susan Aguda, no? Kay Presi Pineda. Ay, Sister Presi, kumusta si Brother Efren?
At siyempre kay aking inaanak na si Lorora, no? Si Nora at si Buboy De Leon. At sa lahat na nakikinig, no? Mga De Leon family, brother Deo at si Sister Eds, ano? Siyempre sa Ribantino family. Nandito dito tayo ngayon. Ibang area tayo, tingnan mo, medyo maganda yung background natin, may halahalaman pa. So yan, no? Yan ang ating pagbasa ngayon, ang pagiging mabuti at pagiging masamang puno. Hallelujah. Tapusin natin to sa maiksing panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ako, Panginoon, salamat na naman for this Saturday morning sa iyong pagbasa, sa iyong bilin, sa iyong hamon, at sa iyong paghimok sa amin at paalala na kailanman ay hindi makabubuti ang bulok na sistema at bulok na ugali. Salamat, Panginoon, dahil may pamantayan kami panuntunan sa pamamagitan ng iyong salita sa Biblia kung ano yung dapat namin igawin at dapat namin pamantayan sa buhay. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Salamat sa mga tao na kapaligid sa amin. Salamat kung kami binibigyan mo ng karunungan o bigyan mo kami ng karunungan para makapamahala sapagkat halos kaming lahat ay binigyan mo ng mandato, no? Para mamahala. So sa aming pamamahala, samahan mo kami. Sa aming pagkabulok ay baguhin mo kami at gawing mabuti. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Kaya sa iyong mga kamay, itinataas naman namin. From this day forward na naman, Lord God, samahan mo kami. At huwag mo kami pabayaan. Patuloy mo kami yakapin kahit kami mga makasalanan. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa kanyang kabanalan at sa pananalangin ng mahal na Inang Maria, kami dumudulog sa iyong panan. At sa mga kamay ay binibigay namin ang iyong pagbabasbas para sa aming lahat. Maraming salamat. Mahal ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, no? Pakishare po. Share po natin ito. Share, like, and share. At para dumami tayo. Amen? Ayan. Till tomorrow. Bye-bye. Bukas pala. Nandun tayo sa simbahan ng Our Lady of Lourdes. Bibigay tayo ng liturgical Bible study sa mga taga-simbahan. Samahan niyo bukas. Alas 9 ng umaga yun. Bye-bye. God bless. Noning. Happy anniversary.